Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kinabukasan sa madaling araw, lahat ay nakahanda na sa labas ng kastilyo. Maraming kabayo ang nasa labas ng kastilyo. Ang mga ito ay kabilang sa lahi ng Black Horse na may matinding resistensya sa sakit at radiation. Maghanda na, sigaw ni Peter. Nakaakyat na siya sa kabayo at hawak ang poster ng isang marilag na kabalyero. Pumili si Dod Ian ng isang itim na kabayo at tumalon upang maupo rito. Kung dati bago ang blessing ng Diyos, na iniksyon, kailangan pa niyang gumamit ng hagdan para makaupo sa kabayo. Tara na, sigaw ni Peter nang nakaupo na ang lahat sa kabayo. Nakadikit ang kanyang mga paa sa tiyan ng kabayo habang siya ang nangungunang lumakad. Sinundan siya ni Dod Ian, na hinayla ang mga rein. Bagaman malalaki at nakakatakot ang anyo ng mga kabayo, likas na masunurin ang mga ito kaya napakadaling kontrolin. Natabunan ng ulap ang mga kalye. Naririnig ang malinaw na tunog ng pagtunog ng kabayo habang sila'y dumaraan. Sa pamumuno ni Peter, mabilis nilang tinahak ang labas ng commercial district. Habang naglalakad sila, nakita nila ang malabong anino ng higanteng pader sa malayo sa abot tanaw. Habang lumalapit sila, lalong naging malinaw ang hugis nito. Ang higanteng pader ay parang halimaw na sumusunod sa kanila sa ulap, na nagbibigay ng nakakaopresang pakiramdam. Sa labas ng commercial district, katulad ng residential district, ay isang malaking hindi pa na-develop at tigang na lugar. Hindi ito angkop sa pagtatanim o paninirahan ng tao. Habang dumaraan sila sa radiation zone, nagiging balisa ang mga itim na kabayo. Para bang nagagalak at nababaliw sila dahil sa isang hindi kilalang bagay, kaya mas bumilis ang kanilang takbo. Pagkalipas ng 10 minuto ng tuloy-tuloy na sakay, unti-unting lumabas sa paningin ng lahat ang malabong hugis ng higanteng pader. Ang tanawin na ito ay lubos na tumimo sa kanilang puso at isipan. Napakataas ng pader. Halos imposible itong makita ang tuktok. Habang lumalapit, mas nagiging mahirap masukat ang taas nito. Halos abot ulap ang tuktok. Parang gawa ito ng mga Diyos, hindi ng tao. Hindi matukoy ni Dod Ian ang mga bloke ng konstruksyon, parang isang malaking natural na bato na inilagay doon upang hatiin ang mundo sa dalawa. Ito na, ang higanteng pader. Kasama si Dod Ian, lahat ay namangha pagdating nila sa higanteng pader. Pakiramdam ng karamihan, parang mga langgam sila kumpara sa laki ng pader. Naku, sobrang taas. Sabi ni Mason habang iniikot ang leeg ng halos 70 degrees ngunit hindi pa rin makita ang tuktok. Tumingin si Zack na tapat, ang ating mga ninuno ba ang nagtayo ng higanteng pader? Namangha ang lahat sa napakagandang proyekto. Alam ni Dod Ian na napakalaking proyekto ang pagtatayo ng ganitong pader. Kahit noong sinaunang panahon, napakahirap itayo ito. Kailangan ng walang katapusang oras, lakas tao, at materyales. Bigla namang dumating ang sakuna kaya hindi nagkaroon ng oras para magplano at magpatupad ng ganitong super shelter. Hindi niya ma-imagine kung paano ginawa ng mga nakaligtas sa nuclear na pambobomba ang ganitong kamangha-manghang arkitektural na himala. Ito ang kanlungan ng ating mga Sylvian giants. Nagkaisa ang ating mga ninuno at mga Diyos para itayo ito. May bakas ng pride sa mga mata ni Peter. Tumingin siya sa grupo na may ngiti, sundan niyo ako, mga bata. Mga 100 metro lang at mararating natin ang destinasyon. Dismount at itali ang mga kabayo nyo. Binuksan ni Peter ang mabigat na bakal na gate at umalangaw-ngaw ang pagsisigaw ng karga. May hagdan na patungo sa ilalim ng gate. Pasok na, sabi ni Peter. Isa-isa pumasok ang mga bagong scavenger sa tunnel sa ilalim ng bakal na gate. Si Peter ang huling pumasok at isinara niya ang gate. Lahat ay nakaramdam ng pagkakahiwalay at takot dahil sa kadiliman sa paligid. Hindi ba tayo lalabas sa ibabaw ng higanteng pader? Mahinang tanong ng isang babae sa likuran. Ngumiti si Peter at sabi, bakit ka natatakot? Mukhang hindi ka masyadong sinanay ni Tobo sa 3 taon. Kaya hindi tayo dadaan sa ibabaw. Wala bang daan sa tuktok? Tanong ni Dod Ian. Siyempre hindi, ang pagpapatuloy ni Peter, bilisan niyo,
naghihintay na ang lahat sa inyo. Nagulat si Dod Ian, may iba pang kasama. Siyempre, kahit graduate na kayo sa scavenger camp, pero ito ang unang pagkakataon na lalabas kayo sa higanteng pader. Naghanda ang headquarters ng isang karanasang koponan upang samahan kayo sa unang biyahe. Ang mga scavengers na ito ay mula sa mga pamilya. Hindi kasing lakas ng pundasyon ng sa inyo, pero mayaman sa karanasan sa paglibot sa labas ng higanteng pader. Maging mapagmatsyag at matuto hanggat maaari, sabi ni Peter. Tumigil si Dod Ian sandali ngunit hindi nagsalita. Hakbang-hakbang silang bumaba sa hagdan. Mga 100 metro na ang naabot nila. Sa wakas, nakita nila ang isang maluwag na underground passage. Ang magkabilang gilid ay may ilaw mula sa mga oil lamp. May ilang disenyo sa mga dingding. Ito ang Goddess of Harvest. Itinuro ni Peter sa dingding, ang larawan ng isang marilag na babae, magdasal kayo sa kanya. Naway magkaroon kayo ng masaganang ani sa biyahe. Nakakita na ng mga estatwa ng iba't ibang diyosa sa iba't ibang lugar na ginawa ng Holy Church sa residential district. Hindi na ito bago sa kanila. Sinundan nila si Peter at tumigil sa harap ng diyosa, nagdadasal at yumuko. Ito ang Goddess of the Hunt. Itinuro ni Peter sa isa pang babae na may heroikong anyo, bawat mangangaso ay sumasamba sa kanya para sa matagumpay na pangangaso. Humakbang siya pasulong. Sumunod si Dod Ian matapos magdasal. Napakahaba ng maluwag na passage, mga 2 hanggang 300 metro ang haba. Sa dulo ay may hagdan patungo sa itaas. Nang marating nila ang dulo, binuksan ni Peter ang isa pang malaking bakal na gate at nakita nila ang skylight. Sumunod si Dod Ian kay Peter. May 20 tao na nakaupo o nakatayo, mga 10 metro ang layo. Sa wakas, Peter, pwede ka bang mas mabilis? Umaalingaw-ngaw ang magaan na tawa. Isang matangkad, batang lalaki sa itim na uniforme, may 2 espada at itim na maskara, ang lumapit sa grupo ni Dod Ian. Tumawa si Peter, bakit ka nagmamadali? Maaga pa naman. Tumingin ang batang lalaki sa grupo at sabi, narinig ko sa bagong batch, may magandang binhi. Sabi nila may pag-asa siyang maging hunter. Itinaas ni Peter ang kamay at tapik sa balikat ni Dod Ian, iyan siya. Pangalagaan mo siya. Tumawa ang binata, walang problema. Wala tayong masyadong oras. Magsimula na tayo. Pagbalik natin, hahanapin kita para sa inumin, ikaw na ang magbabayad. Ako pa rin lagi ang nagbabayad. Mataas na tawa ni Peter, tumingin kay Dod Ian at sa iba, sana ay maging maayos ang lahat. Tandaan, walang hindi autorisadong aksyon. Huwag lumayo sa team. Sana makitang ligtas kayong lahat pagkalipas ng 10 araw. Pagkatapos ay bumalik siya sa underground passage pakanan. Tumingin si Dod Ian sa higanteng pader sa likuran. Hindi niya inaasahan na ang daan ay nasa ilalim ng lupa. Ang pangalan ko ay Scott, ito ang aking kasamang si Mia. Nang umalis si Peter, itinuro ng kabataang nakaitim na uniforme ang isang matangkad at payat na babae na nakatayo sa tabi niya, ako ang magiging kapitan ng grupo sa susunod na 10 araw ng scavenging. Mas mabuti para sa inyo na sundin ang aking mga utos. Kung hindi, may malalaking parusa at kaparusahan kapag nakabalik tayo sa consortia. Pinangako ni na Mason, Zach, at iba pang mga lalaki na susunod ng maayos sa kapitan matapos marinig ang bahagi tungkol sa parusa. Tinanong ni Scott si Dod Ian, batang lalaki, ano ang pangalan mo? Dean, sagot ni Dod Ian. Maaaring may potensyal ka, tumanggo si Scott. Ngunit huwag kang maging mayabang at padalos-dalos. Maaaring naghihintay ang kamatayan sa kanto. Manatili ka sa likuran ko sa lahat ng oras at ituturo ko sa iyo kung ano ang dapat bantayan. Kaya siya pala ang magtuturo sa akin, naisip ni Dod Ian. Tumanggo siya bilang tanda ng pagkaunawa. Narinig ng lahat ang usapan ni na Scott at Dod Ian dahil malakas ang kanilang boses na umaalingaw-ngaw sa paligid. Marami ang naiinggit sa kanila ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ng lahat, si Dod Ian ang nanguna sa resulta ng kurso. Nakatanggap din siya ng 2 biyaya, mapapwersa man o dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi nila matitinag ang kanyang posisyon.
Bukod dito, 3 sa kanyang pinakamalalapit na kasama sa kwarto ang sumusuporta sa kanya. Kahit galit sila, hindi nila kayang pasukin ang panganib na labanan sina Dod Ian, Mason, Zach, at Sham. Hetong ang inyong 10 araw ng tuyong pagkain at ration ng tubig. Sa pagkakataong ito, kami ang nagdala para sa inyo, ngunit sa susunod, kailangan ninyong pumunta sa headquarters para kunin ang mga ito. Itinuro ni Scott ang lupa kung saan nakalapag ang higit sa 100 itim na backpack. Tiningnan ni Dod Ian ang itim na backpack. Binuhat at tinanggal ang tali. Puno ito ng mga lampong putik. Nakita na niya ito sa bahay ni Jura. Ito ay pinipigang patatas, hindi masarap ang lasa ngunit madaling kainin. Sa totoo lang, kapag nakain mo ang isa, mawawala ang gana mo sa pangalawa. Sinundan ni na Mason, Zach, at Sham si Dod Ian sa pagpili ng backpack. Pinili nila ang medyo mas malalaki. Nakita ni Scott ang paraan nila ng pagpili at ngumiti, hindi kailangang piliin ayon sa laki o itsura. Pareho lang ang bigat nila. Ibinigay ito ng headquarters at hindi sila nagkakamali sa bahagi ng pagkain. Ngumiti ng may pagkamakasarili sina Mason, Zach, at Sham. Ano yan? Sa puntong ito, napansin ni Scott ang mga baril sa balakang ni Dod Ian. Mga maliit na gamit, hindi mahalaga, sagot ni Dod Ian. Hindi ito makakaabala sa akin. Tumango si Scott at hindi na nagsalita pa. Tiningnan niya ang nasa malayo, 20 scavenger mula sa consortium, at sinabi, lumapit at maghanda para sa pag-alis. Mga adultong scavenger mula sa consortia ang kasama nila. Ilan sa kanila ay mas matanda pa kay Scott. Ngunit nang umalangaw ang utos ni Scott, nagtipon silang lahat. Suportado sila ng consortium kaya pareho silang may kagamitan at armas tulad ng grupo ni Dod Ian. Scott, boss, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng isang payat na kabataan. No, 8. Tumingin si Scott kay Mia, dapat tayong magsimula agad, tama ba? Tumango si Mia ng bahagya. Nagsimulang maglakad si Scott sa unahan habang sinusundan siya ni Dod Ian. Ang lugar na pupuntahan natin ngayon ay ganap ng nalinis at ligtas sa panganib. Kaya huwag kayong mag-alala sa ngayon at subukang mag-ipon ng lakas. Nang marinig ito, napagaan ang loob ni na Dod Ian at ng iba. Unti-unti silang nag-relax at nagsimulang magmasid sa paligid. Wasteland ang nakapalibot. Napansin ni Dod Ian dati na natabunan ng lumot ang likod ng malaking pader. Nakabaligtaran ng disyertong tanawin sa kabilang bahagi. Sa labas ng malaking pader, iba pala sa inaakala ko. Akala ko puro disyerto ang makikita, sabi ni Mason na sumusunod kay Dod Ian. Ngumiti si Zach, hindi naman tayo dapat mag-alala tungkol sa tubig. Kapag naghukay lang tayo ng hukay, makakakuha tayo ng tubig. Tumingin si Scott pabalik, may mga puddle sa lupa, hindi na kailangang maghukay. Kahit hinalo sa lupa, hindi pa rin ito maaaring inumin. Ha! Namangha si Zach. Ipinaliwanag ni Dod Ian, napakataas ng antas ng radyasyon sa labas. Kahit nasalain mo ang tubig sa lupa, hindi pa rin ito ligtas. Kailangan mo ng hukay na 10 metro ang lalim. Para maging ligtas sa katawan ng tao. Wala pa tayong sapat na lakas para maghukay ng ganun kalalim ngayon, kaya huwag niyong ikumpara sa nakaraang araw ng training. Naguluhan si Zach sa sinabi ni Dod Ian. Tumingin pabalik si Scott kay Dod Ian ngunit hindi nagsalita at nagpatuloy sa paglakad sa unahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan kakaunti na ang halaman. Sa totoo lang, nakarating na sila sa mga guho. Nagulat si Dod Ian. Ito, isang gumuho na lungsod pala. May bitek sa aspalto sa harap niya. Natabunan ng lumot at mga halaman ang gilid ng kalsada at sumibol mula sa mga bitek. Sirang konkretong pader mula sa mga gusali ang makikita. Para itong natitirang bahagi ng mga tindahan na may 2 o 3 palapag. Pinatungan ng mga baging at lumot sa paglipas ng mga taon. May mga sirang damit sa disyertong kalsada. Halos 300 taon ng ulan at alikabok ang bumagsak dito. Naging matitigas na parang bato ang mga ito. Naiwan lamang ang magaspang na hugis ng mga ito. Nabigla si Dod Ian. Ito, ang hitsura ng isang buong guho na lungsod.
Ito ba ang resulta ng sakuna na yumanig sa Earth 300 taon na ang nakalilipas? Noong una, maunlad ang sangkatauhan at lumawak ang sibilisasyon sa buong mundo. Ngayon, natira na lamang ang katawan ng orihinal na sibilisasyon. Sumakit ang dibdib niya at nabaon ang hininga. Bumabasa ang kanyang mga mata. Din. Nakita ni Mason na biglang huminto si Dod Ian at hindi mapigilan na tapikin siya sa balikat. Bumawi si Dod Ian at nakita na naglalakad na sa kalsada sina Scott at Mia. Nagmadali siyang makahabol. Nang matapakan niya ang mga halamang tumubo sa aspalto, iba't ibang damdamin ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Dumaan sa isip niya ang apoy, pagsabog, at kasunod nitong aftermath. Malungkot siya na lahat sila ay namatay at hindi na maibabalik. Ganito ang katotohanan, katulad ng mga guho sa harap niya. Ito ang Area No. Siyam. Ganap na itong na-scavenge, sabi ni Scott nang makita niyang hindi nakasabay ang iba sa kanyang bilis. Magmadali tayo, limitado ang oras, huwag nating sayangin dito. Manatiling nakayuko si Dod Ian. Sa paglalakad, nakita niya na malinis ang mga kalsada. Maliban sa mga gumuho na konkreto, wala nang natira. Dati, marami rito na mga sirang kotse, ngunit wala na ngayon. Tama ang sinabi ni Scott, nakuha na ang lahat ng maaring mapakinabangan. Ngunit kung nakuha na ang lahat ng teknolohiyang produkto noon, bakit napakaluma ng teknolohiya sa malaking pader? May malaking pagkasira ba dahil sa radyasyon, kaya walang mahahalagang bagay na naiwan? Sinundan niya sina Scott at Mia na tila isang multo, pinagmamasdan ng dating kilalang mundo na ngayoy tahimik. May naninirahan ba dito dati? Mason at ang iba pang nag-iikot sa kalye ay nakakita sa mga guho na tinakpan ng halaman. Iba ang estilo ng arkitektura, ngunit mula sa mga natirang ito, bahagyang naiintindihan nila na karamihan sa mga bagay ay mula sa mga nasirang tirahan. Siyempre, tumangala si Scott sa mga guho sa paligid at nagpatuloy, dito nanirahan ang ating mga ninuno hanggang sa naganap ang sakuna. Kaya naman ito ngayon ay desyerto na. Dahil lahat ng narito ay ginawa at itinayo ng ating mga ninuno, tungkulin nating ibalik ang mga ito sa consortium. Kung saan nanirahan ang ating mga ninuno, sabik na bulalas ni Mason sa narinig kay Scott. Lahat ay mausisang tumitingin sa paligid. Napansin ni Dod Ian ang mapa na nakaguhit sa balat ng tupa sa kamay ni Scott. Tumingin siya at nakita ang mga baluktot na ruta sa mapa. Sa gitna nito, nakalarawan ang isang malaking parisukat. Malapit dito ay nakasulat, Giant Wall of Silva. Sa labas ng malaking pader, may mga hubog na bilog na may nakataas na numero. 0, 1. Pinanood ni Dod Ian ang mga numero. Napansin niya na inuulit ang mga numero sa iba't ibang lugar. May Area 0 sa isang lugar at sa isa pa. Umaabot ang mga numero hanggang 7. Bawat lugar ay may sariling kulay. Parang bahaghari ang itsura ng mapa. Napansin ni Scott na pinagmamasdan ni Dod Ian ang mapa, ito ang scavenging map ng malaking pader. Ang mga panlabas na lugar ay hinati-hati ng mga consortium at minarkahan ayon sa numero at kulay. Halimbawa, ang lugar ng Melon Consortium ay kulay dugo-pula. Ang berdeng at dilaw na malapit dito ay sa iba. Ang berdeng lugar ay pag-aari ng militar, habang ang dilaw ay ng Huasheng Consortium. Bawat consortium ay nagpapadala ng mga hunter para linisin ang rehiyon bago ipadala ang scavengers. Bahagyang tumanggo si Dod Ian habang naiintindihan ang kahulugan ng mga bilog at kulay. 0 hanggang 7 ay tumutukoy sa militar at 6 na consortium. Tinanong niya, ano ang kulay abong lugar sa labas? Ito ang lugar na hindi pa napupuntahan ng mga hunter. Seryoso ang tono ni Scott, hindi natin dapat pasukin ang mga kulay abo. Napakadelikado nito. Kahit ang mga hunter ay pwedeng mamatay kung nag-iisa. Delikado. Mausisang tanong ni Dod Ian. Ano ang pinagmumulan ng panganib? Mga halimaw. Bulong ni Scott. Tumalon ang puso ni Dod Ian, mga halimaw. Dumaan sila sa isang kanto. May bumagsak na traffic light sa kalye, tinakpan ng halaman at binalot ng mga baging. Hindi pa ito nakolekta ng mga scavenger. Nasa harap natin ang Area Number 8,
Tiningnan ni Scott ang kanto ng kalye. Mas kaunti ang halaman dito dahil malapit ito sa city center. May mga bitek sa kalsada dulot ng lindol. Mula ngayon, mag-ingat tayong lahat. Seryoso ang anyo ni Scott habang hinihila ang kanyang daga mula sa baywang, kakalinas lang ng mga hunter ang area no. 8. Tayo ang pangalawang batch na papasok dito. Bagamat marami tayong makukuhang mapapakinabangan, malamang makakakita tayo ng mga halimaw na hindi napatay ng hunter. Magpakalma at huwag hayaang maatake, baka maimpeksyon. Medyo kinakabahan sina Dodd Ian at ang iba pang bago rito. Kinuha rin nila ang kanilang mga armas. Nagsimulang magbantay ang lahat sa paligid. Habang pumasok si Scott sa gitna ng kalye, napansin ni Dodd Ian ang isang bagong kahoy na karatula sa gilid. May nakasulat na pulang, 8, na kumakatawan sa Area Number 8 ng Melon Consortium. Malamang na may malaking bungkus ng berdeng halaman na nakatabon sa isang bagay sa malayo. Mula sa hugis, naisip niyang ito ay isang sirang kotse. Nasa sabik siya sa tanawing iyon. Kung may kotse, baka may generator din. Siyempre, sa nakalipas na 300 taon, dahil sa ultraviolet, ulan at kalawang, karamihan sa mga ito ay nagiging kalawang. Pero posibleng may nahanap siyang maayos na parte o generator sa underground shelter. Bulong ni Scott, ang mga halamang ito ay nakatabon sa malalaking gamit. Pag-uwi, kailangan nating isipin kung paano dadalhin ito. Pero sa ngayon, kailangan muna nating humanap ng lugar na pwedeng tirahan sa susunod na 10 araw. Kaya magtatayo tayo ng base camp, bago maghiwalay para maghanap ng gamit. Dumaan sila sa mga kotse na natabunan ng halaman. Hindi nila napansin ang isang map-atla at tuyong kamay na nakausli mula sa bintana ng isa sa mga kotse, pilit na inaabot ang grupo. Gitling gitling gitling. Sa dulo ng kalye sa crossing, tiningnan ni Scott ang isang 3 palapag na gusali, mukhang maayos ito. Linisin natin. Lumapit siya sa gusali. Sumigaw ang isang babae mula sa likuran. Itinuro niya ang lupa malapit sa gusali, dugo. Dugo. Natigilan siya at nanginginig. Tiningnan ng lahat ang pool ng dugo sa lupa. Bagamat tuyo na, kitang-kita pa rin ang kulay. Malinaw na kamakailan lang ito naiwan, dahil kahit ulan ay hindi pa nito nabura sa 300 taon. Naalala ni Dodd Ian ang sinabi ni Scott tungkol sa mga halimaw. Hawak niya ang baywang kung saan nakatago ang pulbura. Nangangamba ang ibang bata sa nakitang dugo. Kinilabutan si Scott, bakit kayo napapansin sa ganito? Sinabi ko na may mga halimaw dito. Malinaw, pinatay na ng hunter. Inaasahan niyo ba na lilinisin nila ang lahat pagkatapos? Huwag kayong magulat kung makakita kayo ng ganitong eksena. Ayoko talaga makatrabaho ang mga baguhan. Itinulak ni Mia ang pinto ng gusali. Salamin ang pinto ngunit nabasag na. Mukhang tindahan ito. Pumasok sila sa gusali at napuno ng halaman sa loob. Pumasok si Dodd Ian kasunod ni Scott. Makapal ang alikabok sa lahat ng sulok. Matagal na itong natuyo at naging parang lupa. Gamit ang kanyang daga, tinukso ni Scott ang halaman sa counter. May glass cabinet. Lumiwanag ang mga mata niya. Nilusaw niya ang salamin at kinuha ang alahas. Pinunasan niya ang alikabok at lumiwanag ang ginto. Kitang-kita ang sorpresa sa mukha niya. Tahimik na pinanood ni Dodd Ian. Alam niya na makakakuha ng dagdag na komisyon si Scott sa alahas na nakuha. Lalo na't mahilig ang mga maharlika sa ginto, lalo ang mga ornamentong bihirang makita. Itong ginto, napansin ni na Macon at Zack ang alahas sa counter. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kaunting kasabikan. Narinig ni Scott ang kanilang masiglang sigaw. Bahagyang ngumiti siya bago bumaling at sinabi, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na kahit grupo tayo, ang taong nakakuha ng materyales ay siyang may-ari nito. Iyan ang patakaran at malinaw ito sa lahat ng konsortya. Hindi ko kayo sinasadyang apihin. Pagkatapos ay itinuro niya ang 20 scavenger mula sa konsortya. Nagpakita ng pangit na ekspresyon si Mason nang marinig ito. Tumango ang isang payat na binata mula sa scavenger ng konsortya bilang pagpapatunay sa sinabi ni Scott, tama siya. Huwag kayong tamad, sapagkat ang makakakuha ng materyales ay siyang magmamay-ari nito. Ang may kakayahan at swerte ang makakakuha ng higit sa iba.
Naiinis si Mason nang marinig ang kanilang usapan. Si Scott ang nakahanap ng ginto, kaya natural na kanya iyon. Sa kasamaang palad, wala silang makukuhang komisyon o royalty. Nadismaya rin si Dod Ian sa patakaran. Ngunit agad rin bumangon ang kanilang loob. Para sa mga baguhan tulad nila, patas ang patakaran. Sa isang banda, pinuprotektahan din ito sila, hindi nila kailangang ibahagi ang kanilang nahanap sa iba. Sa pagkakataong ito, maswerte si Scott na napunta siya sa tindahan ng ginto. Binasag ni Scott ang lahat ng glass container sa silid at kinuha ang lahat ng alahas. Inipon niya ito sa isang kabinet at muli niyang hawak ang kanyang daga. Sige, linisin natin ang lugar na ito. Nagsimula sina Dod Ian at ang iba na linisin ang dumi sa silid. Dagdag ni Scott, huwag subukang magnakaw o gumamit ng iba pang maruming paraan para makuha ang gamit ng iba. Kung mamatay ang may-ari ng materyales sa proseso, ang mga nakuha niya ay mapupunta sa konsortsya at hindi na paghahatian. Naiintindihan ni Dod Ian na ipinapaalala lang ni Scott sa mga baguhan na huwag maging sakam at gumamit ng daye sa pagkuha ng materyales. Lihim din niyang pinahahalagahan ang patakaran ng konsortsya. Sa malaking bahagi, pinipigilan nito ang mga scavenger na pumatay sa isa't isa sa kagubatan. Nang matapos nilang linisin ang unang palapag, nauuna sina Scott at Mia at umakyat sa ikalawang palapag. Natabunan ng makakapal na halaman ang koridor. May ilang bagay na nakakalat dito. Napansin agad ni Dod Ian na ito ay sapatos at pitaka ng babae. Tila nagkaroon ng kaguluhan noong sumiklab ang sakuna. Sumunod ang mga scavenger ng konsortsya, ngunit may isang gitnang edad na lalaki na nahulog sa hagdan dahil sa stampede. Bumagsak siya sa lupa. Sa kabutihang palad, nasa unang palapag siya at hindi siya nasaktan. Ngunit, natakot ng husto ang mga baguhan sa biglaang pangyayari. Lumingon si Scott at nakasimangot, napakadilim sa ikalawang palapag. Matagal nang natabunan ang mga bintana ng halaman kaya walang bentilasyon at hindi nakapasok ang araw. Basang-basa rin ang sahig, mag-ingat sa paglakad. Sinindihan ni Scott ang isang sulo at siya ang nauuna. Ang koridor ay bahagyang lumiwanag sa apoy ng sulo. Huminto siya sa harap ng unang silid sa koridor. Bahagi ng pinto ay natabunan. Dahan-dahan niyang itulak ang pinto. Biglang may hangin na lumabas na muntik nang patayin ang sulo. Hawak ni Scott ang daga sa kanyang kanang kamay habang bahagyang ibinaba ang sulo sa kaliwa. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Magulo ang sahig. Nakatamba ang upuan, napunit ang kurtina, sira ang bintana, at nababalutan ng makakapal na halaman ang paligid. Kotsa alternasyon. Mula sa kalaliman ng silid ay may marinig na bahagyang tunog. Nagbago ang ekspresyon ni Scott at agad itinaas ang sulo. Napansin ni Dod Ian na ito pala ay banyo. Bumagsak na ang kurtina sa sahig. Dalawang mapatla at tuyot na hita ang nakalabas sa bathtub. Nang lumiwanag ang sulo, nakita nila ang may-ari ng hita, isang bangkay ng babae na nabubulok. Ang tunog ay nagmumula sa dibdib nito. Sa tiyan ng babae ay may malaking itim na daga na patuloy na kumakain sa katawan ng babae. Napansin ni Dod Ian mula sa pagitan ng braso ni Scott. Lumingon siya at nakita ang laki ng daga, parang aso. Itim ang balahibo at makapal ang buntot, halos kasing laki ng daliri. Halos isang halimaw ito. Ang unang reaksyon ni Scott, at inihagis niya ang maliit na daga sa hayop. Napansin ng daga ang apoy sa likod nito. Tumingin ito sa apoy. Pula ang mga mata, puno ng karahasan. Marumi ang bibig sa dugo. Ilang mahahabang buhok na parang balbas ay bahagyang kamakaway. Alam nitong mabibigo ito kung sasabak, kaya tumalon ito palabas ng bintana. Walang tinamaan ang atake ni Scott at Mia. Lahat ay nakatutok sa kakaibang kilos ng daga. Bamulong si Scott, tumakas na. Pagkatapos ay itinuro niya ang sulo pababa sa ulo ng babae. Para bang nakatingin ito sa kanya gamit ang maputlang berdeng mata. Diyos ko, pinisil ni Mason ang ilong dahil sa mabahong amoy. Nakalimutan ni Dod Ian huminga. Nabigla siya dahil hindi basta-basta ang mga daga na nabuhay sa loob ng 300 taon ng nuclear radiation, dumaan sa malubhang gene mutation. Napansin niya ang katawan ng babae. Ang isa pa ay hubad.
Nabasag ng daga ang dibdib nito, kalahati ng puso ay kinain. Ngunit napansin niya ang kilay ng babae. May butas sa daliri na may dugo, tila bala. Nagulat si Dod Ian ngunit agad tinanggihan ang posibilidad ng bala. Mas malamang na ito ay pana ang sanhi. Wala ring malaking punit o pagkasira na dala ng bala. Ngunit hindi niya maintindihan, kung pinatay ang babae ng pana, sino ang pumatay sa kanya? Anong uri ng tao ang gagamit ng pana sa kanya? Naiisip ni Dod Ian. Biglang natayo ang buhok sa kanyang katawan. Nakalimutan niyang isang mahalagang punto habang iniisip ito. Ang babaeng ito ay naliligo nang siya ay pinatay. Ngunit ang sistema ng tubig sa bahay ay matagal nang sira. Bukod dito, bihira ang mga tao sa mundong ito na maligo ng hubad. Kaya kahit scavenger o hunter, iiwasan nilang maligo ng ganito sa loob ng 10 araw sa labas. Baka 300 taon na ang nakalipas nang mamatay siya habang naliligo. Kung ganun, dapat na nabubulok na ang katawan. Frustrado si Dod Ian. Dumapa si Mia at kinuha ang kurtina upang takpan ang katawan ng babae. Kahit sa kagubatan, ayaw ni Mia na nakalantad ang bangkay. Ngunit nang itaas niya ang kurtina, aksidenteng nakita ni Dod Ian ang braso ng babae, may matutulis na kuko. Sa halip na mga kuko, may 5 matulis, mahabang tinek. Bahagyang baluktot. Hindi madaling isipin kung anong pinsala ang kayang gawin ng ganoong palad. Mutant na tao ba ito? Napatigil si Dod Ian, naguluhan ang isip. Bangkay ng undead, bulong ni Scott. Nakita niya si Mia na maingat na tinatakpan ang kanyang mukha. May bakas ng lungkot, linisin ang kwarto. Kailangang sunugin ang bagay na ito, kung hindi, magiging pinagmumulan ito ng iba pang halimaw. Nag-aalalang humarap si Mia. Tahimik siyang tumayo, tiningnan ang bulok na mukha ng babaeng iyon, at bumalik upang linisin ang kwarto gamit ang mga magagamit na materyales. Narinig ni Dod Ian ang sinabi ni Scott. Napatingin siya, natigilan ang puso. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang undead? Tumingin si Scott sa likod ni Mia na tahimik na nangongolekta ng mga materyales sa sahig at mesa. Bumantong hininga siya at sumagot kay Dod Ian, ang undead ay isang uri ng halimaw na napakalakas at kahawig ng tao. Mahilig sila sa dugo kaya hinahanap at kinakain nila ang anumang buhay na kanilang maramdaman. Sinasipsip nila ang buhay ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo. Habang mas maraming hayop at tao ang kanilang kinakain, mas nagiging makapangyarihan sila. Paano sila nagmula? Tanong ni Dod Ian. Bumantong hininga si Scott, nahawa sila ng demonyo. Bago sila namatay, tao pa sila. Sa kasamaang palad, hindi nila natibay ang tukso ng kapangyarihan na ibinigay ng demonyo at sa huli ay isinuko ang kanilang kaluluwa para dito. Kahit na nagkaroon sila ng buhay na walang hanggan at walang limitasyong kapangyarihan, nawala ang kanilang personalidad at alaala. Sa madaling sabi, nagiging alipin sila ng demonyo. Nahawa. Hindi natuwa si Dod Ian sa bersyon ng kwento tungkol sa demonyo, kaya nagtanong pa siya, ang impeksyon ba ay direktang resulta ng radyasyon? Hindi inasahan ni Scott na gusto ni Dod Ian alamin ang pinagmulan. Tumingin siya sa kanya at umiling, syempre hindi. Nilalaso ng radyasyon ang katawan at binabago ang anyo nito. Pero hindi ito nagiging ganoong malulupit na halimaw. Sa kasong ito, ang demonyo ang nagpapagalaw sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kaluluwa para sa kapangyarihan. Bukod dito, parang isang salot na sakit na maaaring maipasa sa iba kung sila ay kagatin. Parang sa bone rot, noon, na mababang antas na halimaw na nakakahawa sa kagat. Mutual infection, parang virus ba ito? Paano nga ba nagsimula ang virus? Baka 300 taon na ang nakalipas, pagkatapos niyang pumasok sa frozen storage capsule, may nangyari na iba. Bumantong hininga si Scott, gusto ng mga bone rot, na magtago sa dilim. Karaniwan, hindi sila pinapansin ng mga hunter. Kahit na kaya naming patayin sila, kailangan maging maingat kayo na huwag kaming kagatin. Kapag nasugatan ang balat, magiging undead kayo. Tumingin siya kay Mia na tahimik na nangongolekta ng mga materyales at sabi, ang asawa ni Mia ay nakagat sa braso ng rat monster. Bang alternasyon.
Biglang nahulog ang metal na bagay sa kamay ni Mia sa sahig. Nagulat si Scott at hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita kay Dad Ian. Binago niya ang paksa, dapat natin linisin ang mga kwarto ng hiwalay. Mag-ingat kayo. Kaya nilang maamoy ang amoy ng katawan at dugo. Kahit na ang bone rat ay tumakas, nakapaligid pa rin ito. Maging maingat sa mga sulok at madidilim na lugar bago pumasok. Mas mabuting maggrupo ng 4 para may magtulungan sa oras ng kagipitan. Nagsalita siya lalo na para sa mga bagong scavenger. Ang mga consortium scavenger ay hindi kasing husay ng regular scavenger pero may mayamang karanasan. Nang marinig ang mga tagubili ni Scott, nagsimulang kumalat ang mga tao. Nagulat sina Mason, Zack, Sham, at iba pa sa kakilakilabot na hitsura ng undead. Bukod dito, ang malaking katawan ng bone rat ay nagpahirap sa kanilang isipan. Hindi pa nila nakita ang ganitong mararahas na eksena. Karamihan sa kanila ay nakalimot sa kanilang mga pag-aaral sa training camp at gusto lang manatiling malapit kay Scott. Tiningnan ni Scott ang mga mukha ng mga batang nangangitim sa takot. Bahagyang nakasimangot siya, hindi ba sinabihan kayo ng inyong mga instructor na ang pagiging scavenger ay hindi biro? Kung patuloy kayong susunod sa akin, mawawala ang pagkakataong makakuha ng anumang mahalaga. May kota ang consortia. Kung mababa ang inyong nakuha ng scavenging ng ilang beses, may expel kayo. Expulsion. Lalong nanlumo sina Mason, Sham, Zack at iba pa. Pinilit nilang supulan ang takot sa puso, mahigpit na hawak ang kanilang mga sandata, at lumabas ng kwarto. Palapit na si Dad Ian nang tawagin siya ni Scott, hindi mo kailangang sundan sila, sundan mo lang ako. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo ang 1/4 ng lahat ng makukuha ko. Pero sa susunod, mag-isa ka. Mas gusto kong mag-isa. Kung may mangyaring mali, tatawag ako ng tulong. Napangisi si Dad Ian. Nagulat si Scott, sige, mag-ingat ka. Bahagyang tumanggo si Dad Ian at tumungo kina Mason at sa dalawa pa, tara na. Tahimik na ibinigay ni Mason ang thumbs up kay Dad Ian at lumabas kasama ang dalawa pa. Napansin ni Dad Ian na ang lahat ng kwarto sa ikalawang palapag ay okupado na ng maliliit na team, kaya sinabi niya, pupunta tayo sa 3 palapag. Hindi tumutol sina Mason at ang dalawa pa. Walang pasubaling tinanggap na si Dad Ian ang may huling salita. Ang 3 palapag ay tuktok na rin. Bihira ang halaman. Sumisilip ang maulap na mga anino mula sa sirang bintana. Makapal ang alikabok sa sahig habang may dugo sa mga pader at koridor. May mga bangkay sa kahabaan ng koridor. Ang iba ay pinutol sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang iba'y may durog na ulo. May mga bakas ng kutsilyo sa mga pader. Dito naganap ang marahas na labanan. Napansin ni Dad Ian na lahat ng bangkay ay may matutulis na kuko imbes na natural. Kahit hindi niya alam kung saan nagmula ang virus, walang duda na ginawa ito sa pinaka-advanced na biological institute sa mundo. Marahil, o malamang, ginawa ito ng kanilang grupo. Nilunok ni na Mason, Zack, at Sham ang kanilang laway sa takot. Sa training, pumatay sila ng mga ahas, butiki, at iba pang hayop. Pinutol ang mga ito at kinuha ang mga organo, nakita ang pagdaloy ng dugo. Pero sa huli, tao ay tao. Ang makita ang bangkay ng tao sa harap nila ay kakaibang karanasan. Naramdaman ni na Mason, Zack, at Sham ang takot. Naglamig ang kanilang mga katawan na parang bigla na lang babangon ang mga bangkay at aagawin ang kanilang buhay. Takot din si Dad Ian, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Sa liwanag ng araw, nakarating siya sa unang kwarto sa koridor. Bukas ang pinto, at sirang-sira ang kandado. May bakas ng marahas na labanan. May dugo sa sahig at 2 bangkay. Isa ang lalaki, isa ang babae. Napaka-pale ng balat nila. Kitang-kita ang berdeng ugat sa katawan at tuyot at payat ang kanilang mga paa. Parang nawala ang taba at naiwan lang ang kalamnan. Isinuot ni Dad Ian ang kanyang maskara at mahinang boses sa loob nito, huwag ninyo hawakan ang mga bangkay. Hanapin ang mga magagamit na materyales. Nilagpasan niya ang buong kwarto ng kanyang mata. Nakakita siya ng laptop na natabunan ng alikabok.
Nilinis ni Dod Ian ang alikabok sa laptop at dahan-daang pinindot ang power button. Sira na ang spring kaya hindi gumana. Dinala niya ito para susunugan at alamin kung anong parte ang maayos pa. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Si Mason, Sham, at Zack ay hiwalay na naghahanap ng mga kagamitan sa mga silid, ngunit pinipilit nilang iwasan ang dalawang patay na katawan sa sahig. Kahit nawala ng buhay ang mga katawan, natatakot pa rin sila rito. Nakakita sina Mason at ang dalawa pang kasama ng ilang metal na bagay sa silid. Hindi nila alam ang eksaktong gamit ng mga nakuhang bagay, pero ayon sa kanilang loika, anumang metal na bagay ay dapat may halaga. Nakita ni Dod Ian na kinuha nila ang telepono, TV remote, ilaw, at iba pang bagay. Nagtataka siya kung ilang scavenger ang makakakita ng ganitong uri ng bagay tulad ng kay Mason at ng dalawa pa. Paano nila pinapahalagahan ang mga bagay na ito? Ngunit nang pag-isipan niya ng mabuti, naintindihan niya na sa loob ng mahigit 300 taon, malaki na ang pagbabago sa normal na kalikasan ng kapaligiran. Kaya sa antas ng radiation, iba na ang pamantayan kumpara noong mga nakaraang araw. Ngunit nananatili pa rin ang tanong tungkol sa halaga at gamit ng mga bagay na nakuha. Kahit na may ilang bahagi na hindi nasira, nakalap pa rin ito ng mga konsorsyo. Paano nila pinapahalagahan ang mga bagay kung hindi nila alam ang orihinal na gamit nito? Para makatiis sa nuclear radiation, ang isang bagay ay dapat gawa sa lead, ginto, o iba pang high-density na metal, kaya't doon nakatago ang mga ginto sa ilalim ng counter. Pumunta tayo sa susunod na silid. Tumingin si Dod Ian sa paligid at nakita na wala ng ibang mahalagang bagay. Sila ang unang nakarating sa lugar kaya gusto ni Dod Ian na ang kanilang grupo ang makakuha ng pinakamahalagang bagay. Sa hinaharap, kapag dumating ang ibang scavenger, makukuha na lang nila ang mga damit, kama, refrigerator, o iba pang malalaking bagay na naiwan matapos alisin ang mga metal. Ayaw manatili ni na Mason at ng dalawa pang kasama sa silid kaya agad silang lumabas. May mga bangkay na nakahiga sa koridor. Tahimik. Tiningnan ni Dod Ian ang ilang bangkay, pakiramdam niya ay biglang babangon ito. Pinigilan niya ang nakakainis na pakiramdam at binuksan ang pinto ng pangalawang silid. Iniisip niya ang tungkol sa nuclear disaster habang naghahanap. Maliwanag na 300 taon na ang nakalipas, nangyari ang global nuclear bombing, ngunit hindi iyon ang nag-iisang sakuna. Isang kakilakilabot na virus ang nagsimulang kumalat sa mga nakaligtas. Ang hindi kilalang virus na ito ay naging sanhi para ang mga nahawaang tao ay maging undead. Kaya para makaligtas sa mga delikadong lugar, kailangang maunawaan kung gaano kakilakilabot at katatag ang virus. Si Dod Ian ay naghahanap lalo na ng mga computer, mobile phone, at iba pang gamit na kagaya nito. Sa mga residential na silid, iyon ang may halaga. May desktop computer sa pangalawang silid. Hindi balak ni Dod Ian na dalhin ang buong makina. Binuksan niya ito at kinuha ang electric box sa loob. Natabunan ng alikabok ang mga wires. Hinawakan niya ang motherboard pero parang manipis na papel na lang ito. Matapos ang matagal na radiation, tuluyang nasira ito. Napatigil si Dod Ian at sumuko sa makina. Pagkatapos ng unang araw, may 9 pang araw para makahanap ng iba pang bagay, ngunit limitado ang kaya nilang dalhin. Kung may truck lang, gaano kaya karaming bagay ang may lalabas ko, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ngunit agad din itong napigilan, dahil ang computer sa harap niya ay naging walang silbing basura. Paano siya makakahanap ng tamang bahagi para makagawa ng kotse kung lahat ay nasira? Kailangan niya ng tulong ng supercomputer. Ang kondisyon, kailangan ng kuryente. Kalaunan, nakakita siya ng generator, mas eksakto, isang wind generator na kailangan ng bukas na lugar para gumana. Kahit bumili siya ng lupa sa slums, kulang pa rin ang pondo niya. Dumaan sila sa ikatlo at ika-4 na silid. Napalibutan ng gusali at nalinis sa loob ng kalahating oras. Lahat ay inilatag sa hall sa unang palapag. Itinala nila ang mga nakuha kay Scott upang maiwasan ang kalituhan o pagnanakaw sa hinaharap. Malinaw na sa mahabang kasaysayan ng scavengers,
natutunan nilang para makuha ang pinakamainam na benepisyo, dapat alisin ang alitan. Ngayon, pumunta na tayong maghanap sa kalapit na bar, sabi ni Scott sa karamihan matapos niyang itala ang mga produkto. Hindi naghintay ang 20 scavenger mula sa konsorsyo at bumuo ng grupo ng 4 o 5 upang maghanap ng mga gamit sa mga kalapit na guho. Tiningnan ni Scott si Dod Ian, si Mia at ako ay maghahanap ng gamit ng magkasama. Gusto mo bang sumama? Umiling si Dod Ian, hindi, sasama ako sa aking mga kaibigan. Huwag kalimutan, kung may panganib, humingi ng tulong. Tahimik dito, kaya kung hindi masyadong malayo, maririnig natin ang isa't isa. Hindi pinilit ni Scott si Dod Ian, ngunit pinaalalahanan siya tungkol sa panganib. Tumango si Dod Ian at tinawag sina Mason, Zach, at Sham. Lumakad sila pababa sa kalsada patungo sa isang guhong gusali sa paligid. Hindi pumasok si Dod Ian sa bawat gusali dahil alam niya kung ano ang makikita niya sa mga guho. Agad niyang nakita ang guho ng isang maliit na supermarket. Natabunan ng halaman ng supermarket, ngunit dahil sa estilo nito, nakikilala pa rin bilang supermarket. Hindi niya alam kung anong sakuna ang nangyari rito, dahil bumagsak ang gusali mula sa gitna pababa. Sa harap nito, may ilang bangkay na tila kamakailan lang pinatay. Ang dami ng bangkay, sambit ni Mason. Nagbago ang kanilang mukha matapos marating ang area no. 8. Puno ng patay na katawan ang paligid. Hindi nila maisip kung ano ang itsura ng lugar noong unang dumating ang mga hunter dito. Kinabahan rin si Dod Ian, ngunit nanatili siyang kalmado. Dumaan siya sa mga bangkay patungo sa pasukan ng supermarket. Pagpasok niya, nakakita siya ng patay na katawan. May 8 pulang tuldok na bumubuga ng mahinang tunog. Mga halimaw. Lumiit ang kanyang mga mata at agad na umatras. Isang kulay abo na anino ang dumaan sa pasukan at tumalon patungo kay Dod Ian habang siya ay umaatres. Mabilis na nahulog si Dod Ian sa gilid at natagilid upang makaiwas sa atake ng kulay abo na anino. Tumingin siya pataas at nakita ang isang itim na buhok na daga. Katulad ito ng bone rat, na nakita niya dati ngunit mas manipis at maliit. Sa ngayon, ang dugo pulang mga mata nito ay nakatitig ng matindi sa kanya habang ipinapakita ang kakilakilabot nitong mga ngipin. Halimaw, sigaw ni na Mason, Zach, at Sham. Namutla ang kanilang mga mukha at nanghina ang kanilang mga binti. Whoosh! Tumalon muli ang mutated na daga papunta sa pinakamalapit na si Dod Ian agad pagkatapos nitong humarap sa lupa. Nakatayo ang balahibo ni Dod Ian. Napakabilis ng daga at huli na siya upang makaiwas. Mabagal ang kanyang reaksyon at instinctively niyang itinaas ang kanyang braso upang ipagtanggol ang sarili. Bang alternasyon ramdam niya ang mabigat na impact na tumama sa kanyang itaas na katawan. Dahil sa kawalan ng balanse, siya ay natagilid pabalik. Natakot siya kaya isinara ang kanyang mga mata nang itinaas ang kanyang braso. Mahigpit na ngumunguya ang maliit na ngipin ng daga sa kanyang braso. Bumagsak ang kanyang palad at nahulog ang kanyang punyal sa lupa. Dahil sa takot at adrenaline, bumahaw ang dugo sa kanyang utak. Tulungan ninyo ako alternasyon, tulungan ninyo ako alternasyon. Maraming ideya ang Aloy sa kanyang isipan na nagdulot ng kalituhan. Pinangibabawan ng kanyang instinct ang rason sa oras na ito na nakaharap siya sa isang panganib sa buhay. Hindi makakagat ang daga sa uniforme kaya nagsimulang ngumunguya sa kanyang braso ng tuloy-tuloy. Matinding sakit ang naramdaman niya. Mabilis na pinakalma ni Dod Ian ang kanyang isip at itinago ang takot sa ilalim. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang hininga. Sumigaw si Dod Ian, itinaas ang braso at buong lakas na tinamaan ang lupa. Hinawakan niya ang paa ng daga gamit ang kabilang braso. Patuloy niyang tinatamaan ang daga sa lupa gamit ang kanyang kanang braso upang masaktan ang ulo nito habang marahas itong bumabangga sa lupa. Bang! 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 Dahil sa tuloy-tuloy na marahas na pagbangga at paghila sa paa nito, napakawala ang daga. Sumigaw si Dod Ian at tinamaan pa rin ang katawan nito sa lupa habang mahigpit na hawak ang paa ng daga. Mamatay ka! Paulit-ulit niyang binugbog ang daga habang umiikot ito sa ere.
Sumigaw si Dod Ian habang binabagsak ang katawan ng daga. Nabali ang bungo ng daga dahil sa matinding banggaan at damyugo. Napuno ang paligid ng dugo. Hindi niya alam kung ilang ulit na niyang tinamaan ang daga habang unti-unting nawawala ang kanyang galit. Kumalat ang panghihina sa kanyang braso. Kinuha niya ang punyal sa lupa at walang awa itong tinusok sa tiyan ng daga. Matulis ang punyal at tuloy-tuloy na tumagos sa balat ng daga. Nabasa ng dugo ang punyal. Huminto si Dod Ian sa pag-atake nang makita niyang wala ng galaw ang daga. Patuloy na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon pa rin ang takot sa kanyang puso habang inaalala ang nakaraang eksena. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya sa sitwasyong buhay o kamatayan. Kahit nakaligtas siya sa nuclear disaster, parang nanunood lang siya ng pelikula sa TV. Ang maranasan ito sa unang kamay ay ibang-iba. Kahit walang salamin, ramdam niya ang pangit ng kanyang mukha sa oras na iyon. Tiningnan niya ang kanyang kanang braso. May ilang malalalim na marka sa ibabaw ng uniporme. Buti na lang gawa sa napakatibay na materyal ang itim, malambot na tela na may lid na patong. Kung hindi, ayon kay Scott, dahil sa bilis ng impeksyon, maaari na siyang maging undead tulad ng yumaong asawa ni Mia. Dean, sigaw ni Mason na walang saysay. Tumingin si Dod Ian sa kanya. Biglang tumakbo si Mason at itinaas ang kanyang punyal, hinato sa ibabaw ng kanyang ulo. Biglang nagising si Dod Ian mula sa euphoria at naalala ang 8 pulang marka na nakita niya sa supermarket. Kotsa alternasyon na tusok ni Mason ang isang daga at damyugo. Mabilis na tumingin si Dod Ian at nakita na bukod sa daga na tinusok ni Mason, may 3 daga pa na lumabas mula sa basag na salamin ng supermarket. Tumitig sila kay Dod Ian at Mason na may dugo pulang mata sandali. Biglang tumalon sila patungo kay Mason at Dod Ian na kasing bilis ng mga cheetah. Napangiti si Dod Ian habang paulit-ulit na iwawagayway ang punyal upang takutin ang mga daga. Ngunit hindi sila natakot. Isa sa kanila biglang tumalon sa harap ni Dod Ian. Mabilis na tinusok ni Dod Ian gamit ang punyal ngunit tumama lamang ito sa balahibo ng daga. Napakatigas ng katawan nito kaya hindi ito naapektuhan ng punyal. Bumagsak ito, tumalon muli, at hinawakan ang dibdib ni Dod Ian. Sinubukan ng 2 harapang kuko nitong sakupin ang mukha ni Dod Ian. Bilang isang hayop, alam nito ang mga mahahalagang bahagi ng biktima. Mabilis na hinawakan ni Dod Ian ang balahibo nito. Dahil sa naka-armored gloves siya, hindi siya nag-alala tungkol sa impeksyon. Ngunit napaka-sleepy ng balahibo ng daga. Gaano man siya kahigpit humawak, ramdam niyang mabilis na dumudulas ang daga sa kanyang kamay. Muli, naharap siya sa desperadong sitwasyon. Biglang sumigaw si Dod Ian. Lumawak ang kanyang mga paa at yumuko ng maayos. Tumayo siya nang hindi ginagamit ang kamay. Kasabay nito, hinawakan ang huling bakas ng balahibo ng daga at itinaas ito sa gilid. Lumipad ang daga palabas. Bumagsak ang daga sa lupa, umiikot ng ilang beses, at huminto bago muling umatake. Nipet ang puso ni Dod Ian, nanigas ang mga kalamnan, at nasa pinakamataas na antas ng konsentrasyon ang isip niya. Bigla siyang sumipa. Bang! Natama ng paa ni Dod Ian ang daga sa inaasahang ruta ng atake, eksaktong tumama sa lugar ng tiyan nito. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang sipa. Lumipad ang daga, bumangga sa lupa, at umikot. Sumigaw ito ng matalim. Hindi tumigil si Dod Ian, sa halip siya mismo ang umatake. Tinuhag niya ang daga gamit ang punyal bago ito makabangon. Tinagos ng punyal ang tiyan nito ng malalim. Mariing nagpakita ng galit ang daga, humihikbi ng matalim. Pagod na ang katawan ni Dod Ian ngunit mahigpit niyang hinawakan ang daga sa lupa. Hindi siya bumitaw sa kabila ng laban at mga sigaw nito. Puno ng puot ang kanyang puso. Sumigaw ng malakas. Lumingon si Dod Ian at nakita niyang napapalibutan si Mason ng 2 daga kaya't bumagsak siya sa lupa. Agad na lumapit sina Zack at Sham upang sipain ang mga daga. Hindi sila umatake gamit ang mga daga dahil baka masaktan si Mason. Nagbago ang ekspresyon ni Dod Ian. Agad niyang hinugot ang kanyang daga at reflexively na tumakbo papunta sa kanila. Lumayo kayo. Sigaw ni Dod Ian ng malakas.
Tinapik ng kanyang metal na bota ang ulo ng isang daga. Sa isang malakas na tunog, bumagsak ang daga. Ginamit ni Zack ang pagkakataon at matinding sinipa ang ulo nito. Hinawakan ni Sham ang buntot ng isa pang daga upang hindi ito makalapit sa mukha ni Mason. Sanay na si Dod Ian sa pakikipaglaban sa mga daga dahil sa karanasan. Hinailan niya ang hita ng daga at malupit na pinagsama sa lupa. Pagkatapos ng ilang malupit na hampas, tumigil ang daga sa paglaban. Patuloy na pinukpok ni Dod Ian ang daga sa lupa. Hindi makahanap ng paraan ang daga upang makalabas sa kanyang kamay. Pagkatapos ng 10 sunod-sunod na hampas, unti-unting tumigil ang daga sa paggalaw. Kumaibat lamang ang katawan nito ng ilang beses habang dumudugo mula sa balahibo at pinapula ang lupa. Pinatay ni na Mason at Zack ang isa pang daga. Tumingin si Dod Ian sa daga. Hinabol niya ito ng kanyang daga ng ilang beses pa. Nakahinga siya ng maluwag at umupo sa lupa. Lahat ng kanyang katawan ay pagod. Pakiramdam niya ay wala na ang kanyang braso dahil sa sakit. Humihinga siya ng malaki gamit ang bibig, ngunit mabagal ang air filter ng mask kaya nakaramdam siya ng pagkahilo at kakulangan sa hangin. Umupo rin si Mason sa tabi niya, ang likod ay nakasandal kay Dod Ian. Mas maayos ang kalagayan ni Zack at Sham, dahil marami pa silang lakas at stamina. Tumingin sila sa lupa. Nakatayo pa rin ang mga patay na daga sa paligid. Natakot sila sa tanawin. Pagkaraan ng ilang sandali ng pahinga, tinapik ni Mason ang kanyang buhok pabalik. Humihingal siya habang nagsalita, "Dam. Halos umabot sa lalamunan ko. Mga apeng ito." Unti-unting huminahon ang paghinga ni Dod Ian. Tiningnan niya si Mason, "Salamat sayo, ako'y." Biglang naputol si Mason, "Ano ba, pare?" Ngumiti si Dod Ian at hindi na nagsalita. May natitirang takot si Zack, ang daming mga asong daga dito na hindi pa natatamaan ng mga hunter. Paano nila masasabing malinas ang lugar na ito? Dagdag ni Sham, "Buti na lang matibay ang uniforme natin sa kagat ng mga daga. Kung mapunit, hindi natin alam ang kahihinatnan." Tumingin si Dod Ian sa mga bangkay ng daga sa harap niya at naalala ang kanilang nakaraang laban. Pumikit siya sa pag-alala sa kanyang kahinaan. Sayang, kung hindi dahil sa napapanahong tulong ni Mason, maaaring nakagat siya ng daga sa likod. Magaling ang ginawa mo. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang beses mong makaharap ang ganitong labanan. Kahit ang mga matatanda ay matatakot at maguguluhan kung biglang aatake sila ng aso, isang tinig sa loob niya ang nagpapagaan ng kanyang damdamin habang pinaparatang ang sarili. Pinigilan ni Dod Ian ang tinig, nginunguya ang labi at pinapalakas ang sakit sa isip. Pinilit niyang alalahanin ang kanyang kahinaan, buhay ay minsan lang. Sa harap ng kamatayan, halos walang kabuluhan ang lahat. Para makaligtas, kailangan mong maging malakas. Tanging sa pagiging makapangyarihan mo lamang makaliligtas. Naiintindihan niya ngayon kung bakit ang mga scavenger ay pinipili lamang mula sa mga residential area at slum, sa halip na sa mga commercial district. Mataas ang panganib ng trabaho. Kahit na nakatagpo sila ng panganib, ito ay maliit, dahil nalinis na ng mga hunter ang area no. 8. Kung ang mga scavenger ay magkokolekt sa area number 9 o 10, maliit ang posibilidad na makatagpo ng ganitong mga halimaw. Ngunit ang mababang panganib ay nangangahulugang maliit din ang kita. Mapanganib ang trabahong ito, pero sulit sa returns. Ito ay patas. Dahil sa nakaraang karanasan sa labanan, may takot sa kamatayan sa isipan ni Dod Ian. Kung nakatagpo sila ng mutated rats ngayon, ano pa kaya ang mas nakakatakot na halimaw sa susunod? Dapat ba silang sumama sa mas malaking grupo para tumaas ang tsansa ng kaligtasan? Tumingin siya sa basag na glass door ng supermarket. May subconscious na nararamdaman siyang nagtutulak sa kanya na umatras. Ngunit naalala niya ang kanyang kanang braso. Naalala niya ang marka na nakaukit dito. Biglang sumiklab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumaas siya at sinabi sa tatlo, "Pasok tayo." Karamihan sa kanila patay na, kaya baka may ilan na nagtatago sa dilim. Dapat mag-ingat tayo. Nagulat sina Mason, Zack, at Sham. Hindi nila inasahan na lalakas ang loob ni Dod Ian pumasok sa gusali.
Nakita nila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Bahagyang nag-atubili sila, pagkatapos ay tumayo, hawak ang kanilang daga, at handa nang pumasok. Kasabay nito alternasyon. Sumigaw muli mula sa kalapit na kalye. Tahimik sa mga sirang gusali kaya lalo itong lumakas sa paligid. Nagulat sandali sina Dod Ian at ang tatlo. Naalala niya ang laban sa daga. Nang marinig ang matinis na sigaw, naisip niya na ang iba rin ay unang nakaharap sa ganitong sitwasyon. Nag-atubili siya kung dapat ba silang tumulong. Nagdalawang isip si Dod Ian habang may ilang ideya sa isip. Sa malamig na tinig niya, sinabi, "Tingnan natin. Kung hindi natin kakayanin, umatras tayo." Nag-atubili sina Mason at ang dalawa habang naririnig siya. Tumanggo sila. Tumakbo sila sa direksyon ng sigaw. May mga scavenger na lumabas mula sa ibang gusali na tumakbo rin sa lugar ng sigaw. Lumakas ang sigaw habang lumalapit sila sa kanto ng kalye. Biglang bumagal si Dod Ian at gumawa ng senadorya sa kamay. Naunawaan ni Mason, Sham, at Zack at bumagal din sila. Sa kanto, bahagyang lumingon si Dod Ian upang tingnan ang sitwasyon. Biglang lumiit ang kanyang mga mata at nag-iba ang kulay ng mukha sa takot. Ang gitna ng kalye ay puno ng berdeng halaman. Sa harap ng isang sirang tindahan, dalawang tao ang nagtatagpo sa lupa. Isang lalaki at isang babae. Ngunit ang katawan sa ibabaw ay may punit na Amerikana, nagpapakita ng puting balat. Sa halip na daliri, may matutulis na kuko. Isa itong undead. Isang buhay na undead. Ang babaeng undead ay nakapatong sa lalaki. Maliwanag na nakikita ni Dod Ian ang babae na kumakagat at hinihiwa ang dibdib ng lalaki. Dumudugo ng malakas mula sa dibdib ng lalaki. Sa paa ng lalaki, may isa pang babae na nakahiga, tila patay na. Mga 10 metro ang layo, may isa pang lalaki na nakatayo. Dahan-dahan siyang umatras habang tinatakpan ang bibig. Mukhang natatakot siyang sumigaw dahil sa takot. Aaron, iligtas mo ako." Sa oras na ito, ang kabataang kinakagat ng mga undead ay sumigaw. Itinaas niya ang kamay na parang aabot sa batang lalaki na nagtatangkang umatras. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng takot at sakit. Higit pa rito, ramdam ang kanyang pagnanais na mabuhay. Si Aaron, hawak ang kanyang bibig, ay tumingin pababa sa kanyang matalik na kaibigan. Nang inag ang kanyang katawan at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nagngit-ngit siya sa galit at mabilis na tumakbo patungo sa labasan ng kalsada. Napansin ni Dod Ian na ang undead na nagpapakain sa kabataan ay naalerto sa mga yabag ni Aaron. Itinaas nito ang ulo patungo sa pinagmumulan. Nang tunog, biglang huminto ito sa pagkain at nagsimulang habulin si Aaron. Kamakaway ang mga braso nito, gumugulong ang katawan na parang lasing at pwedeng bumagsak anumang oras. Ngunit napakabilis ng kanyang galaw at mabilis nitong nahabol si Aaron. Narinig ni Aaron ang mga tunog ng kilos mula sa likod. Lumingon siya at nanginig sa takot dahil halos mahuli na siya ng undead. Agad siyang bumaling pabalik at inilabas ang kanyang punyal. Ang babaeng undead ay nagwalas ng kamay patungo kay Aaron. Tinangkang ay parada ni Aaron ang sipa gamit ang kanyang punyal. Nagawa niyang mapigilan ang sipa ngunit nabagsak siya sa lupa dahil sa bigat ng puwersa ng braso ng undead. Lubos na nabigla si Dod Ian sa tanawin. Kasabay nito, natakot siya ng husto. Kung inatake siya ng undead sa kanyang kalagayan ngayon, tiyak na mamamatay siya. Maswerte siya na hindi niya pinili ang kalsadang ito, kung hindi, siya at ang tatlo pa ay tiyak na nasawi. Habang nakikita niyang unti-unting napapaharap ang kabataan sa undead, sumulpat sa isip niya ang ideya ng pag-atres. Sa ngayon, ang ideya na tulungan ng iba pang scavenger ay naisantabi sa malalim ng kanyang isip. Ang mga scavenger ng consortium na ito ay hindi sumailalim sa formal na pagsasanay, ngunit marami na silang karanasan sa scavenging expedition. Dahil dito, mas malakas ang kanilang lakas kaysa sa kanya. Kung hindi nila kayang labanan ng undead, tiyak na mamamatay siya. Gumawa si Dod Ian ng banayad na galaw, na parang nag-uutos sa iba na umatras. Nasa likod ni Dod Ian si Mason. Kahit hindi niya nakita ang pangyayari, narinig niya ang malungkot na sigaw at tunog ng kagat.
Sa kagubatan, malinaw ang paglipat ng tunog. Nang makita ang galaw ni Dod Ian, napalitan ang mukha niya ng takot. Naalala niya ang naunang atake ng mga daga at dahan-dahan siyang umatras. Hindi nagtagal, lumabas ang 4 pang scavenger ng konsorsyum mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Narinig nila ang sigaw at mabilis na tumakbo. Nakita nila ang kakilakilabot na tanawin kung saan kinagat ng babaeng undead ang braso ni Aaron. Ang uniforme na karaniwang proteksyon ay walang laban sa matatalim na kagat ng undead. Dumaloy ang dugo habang lalo pa siyang kinakain. Patayin ito. Ang mga mata ng bagong dating na kabataan ay namali, ngunit hindi siya umatras at sumigaw ng malakas, patayin ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa 3 kasama, dapat natin itong pigilan hanggang dumating sina Scott at ang iba pa. Nagulat din ang kanyang mga kasama, ngunit nang marinig ang utos ng kabataan, hindi sila nag-atubiling sumugod sa babaeng undead. Narinig ito ng patay na babae, tumingin sa kanila, at tumayo sa kakaibang posisyon. Walang regular na galaw ang kanyang mga braso. Sumugod siya patungo sa 4 na kabataan. Sumigaw ng malakas ang kabataan at habang tumatakbo, sumipa siya sa undead. Walang awa niyang sinipa ang babaeng undead at nahulog ito sa lupa. Nakakita si Dod Ian na lumitaw na ang 4, kaya hindi na siya nagmadali na umalis. Sa halip, patuloy niyang pinanood ang pangyayari. Masaya ang kanyang puso nang makita na naapektuhan ang undead sa sipa ng kabataan. Ngunit hindi siya lumapit para tumulong dahil natakot siya sa bilis ng undead. Pinagmamasdan ni Mason at ang dalawa pa mula sa gilid ang laban at namangha. Habang sinisipa ng kabataan ang undead, agad na lumapit ang 3 upang hilahin si Aaron. Nahila siya pabalik at naiwang ligtas sa laban. Mabilis na bumangon ang katawan ng undead, umungol ng malakas, at sumugod sa kabataan. Napahinto ang kabataan sa bilis ng undead. Ginamit niya ang kanyang punyal upang hiwain ito. Naputol ang braso nito, ngunit walang dugo na lumabas. Mula sa hiwa, makikita ang itim na laman at tila tumigas na dugo. Dahil dito, napakahirap putulin ang katawan nito. Ang punyal ay naipit sa buto. Lumaki ang mata ng kabataan at pinilit niyang hilahin ang punyal. Ngunit sa sandaling iyon, sumugod ang iba pang braso ng undead patungo sa kanyang leeg. May tunog na pop nang tumusok ang kuko sa kanyang ugat. Dumaloy ang dugo at napuno ang braso ng undead. Wegner. Ang 3 naghila kay Aaron ay nakita ang pangyayari at sumigaw sa alarma, at tumakbo upang tulungan siya. Hawak ni Wegner ang kanyang leeg, nakapikit ang mata sa shock. Hindi niya inasahan na dito matatapos ang kanyang kabataan. Pinilit niyang itaas ang ulo at tumingin sa kakilakilabot na mukha ng undead. Unti-unting namatay ang liwanag sa kanyang mga mata. Umungol ang undead at sinakmal ang katawan niya. Kinain niya ang leeg ni Wegner. Halimaw, sigaw ng isa sa mga kasama, na medyo mataba, habang sumugod. Hawak ang kanyang punyal, tumakbo siya patungo sa katawan ng undead. Itulak ng undead ang katawan ni Wegner at sumalubong sa matabang kabataan. Please, huwag pumunta, sigaw ng 2 kasama. Kinuha niya ang punyal at tinusok ang dibdib ng undead. Matagumpay niyang tinusok, ngunit tila hindi ito nasaktan. Inatake ng undead ang matabang scavenger. Tumagos ang matalim na kuko sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang matinding sakit at gusto niyang sumigaw, ngunit sumugod ang undead at kinagat ang kanyang mukha. Please, sigaw ng kasama sa likod. Hinailan niya ang kabataan pabalik upang makatakas hanggat maaari. Hindi inakala ni Dod Ian na ang 4 na scavenger ay hindi sapat laban sa isang undead. Ang pinakakakatakot ay kahit na natusok sa dibdib, hindi ito naapektuhan. Talaga bang ito ay isang immortal na halimaw? Biglang naalala niya ang patay na babae sa banyo at iba pang bangkay na nakita niya habang naghahanap ng materyales. Napansin niya ang karaniwan sa lahat ng katawan, ang mga galos sa kanilang ulo. Parang hindi mahalaga kung may sugat sa espada, punyal o palaso, lahat ay sa ulo. Siguro ang ulo ang kanilang fatal point. Mga tunog ng yapak ang umalangaw mula sa likuran. Lumingon si Dod Ian at nakita si Scott at Mia na papalapit kasama ang maraming scavengers.
Si Scott at Mia ay nauuna sa isang malaking agwat. Nakakabigla ang kanilang bilis, parang mga humanoid na cheetah. Ilang daang metro lang ang layo nila, at sa isang kisap mata, nasa harap na nila si Dod Ian. Anong nangyayari? Tanong ni Scott nang nagmamadali. Nakita ni Dod Ian sila at bahagyang gumaan ang puso niya. Undead. Sigaw niya, itinuturo ang sulok ng kalsada. Nagbago ang mukha ni na Scott at Mia nang makita nilang hinihila ng dalawang scavenger si Aaron na nasa coma. Napansin din nila si Scott, at agad na huminga ng ginhawa ang kanilang mga mukha at nagsabi ng nagmamadali, tulungan ninyo kami. May undead. Pakiusap, iligtas si Peas. Tumakbo sina Scott at Mia at nakita ang undead na babae na kinakain ng mabigat na binata. Agad na hinugot ni Scott ang kanyang daga at sinabi, maghanda sa laban. Kung magkasama tayo, kaya natin siyang patayin, kung hindi, palaging susundan tayo ng amoy natin. Napatingin si Mia kay Aaron na nasugatan at nasa coma. Nang inig ang boses niya habang nagtatanong, nasugatan ba siya? Sumagot ang isa sa kanila, kinagat siya. Dinala namin siya para tulungan. Nagbago ang ekspresyon ni Scott, patayin mo siya agad, kung hindi, haharapin natin ang dalawang undead. Narinig ng dalawa ang sinabi ni Scott. Hindi sila mga baguhang scavengers at matagal na nilang alam na kapag kinagat ng halimaw ang isang tao, siya ay mai-infect at magiging undead. Pero personal na patayin ang isang kasama sa scavenging, lalo na ang buhay pa, ay napakahirap. Hindi ba natin siya iligtas? Tanong ng matangkad na binata kay Scott, baka kaya pa niya. Hanggal, sigaw ni Scott, pinutol ang sinabi niya. Sa galit na tono, nagpatuloy, kung gusto mong mamatay, hawakan mo siya. Pero kung gusto mong mabuhay, patayin mo siya ngayon. Sa oras na iyon, sinabi ng isa pang batang scavenger, papunta na ang undead. Agad na tumutok si Scott sa undead na babae. Iniwan nito ang biktima at tumingin sa mga bagong dumating gamit ang berdeng mga mata. Sa mabilis na galaw, umatake siya kay Scott. Napakabilis. Nagulat si Scott sa isip, pero hindi siya natakot. Si Scott ang unang kumilos at sinipa ang undead na babae sa tiyan. Hindi ito umiiwas at tumama ng malakas, kaya natamba. Agad na sinamantala ni Scott ang pagkakataon, lumapit, at sinipa ang mukha nito. Tinuro ni Scott ang bakal na bote sa kanyang panga at muli itong sinipa. Mamatay ka, demonyo! Sigaw ni Scott, itinaas ang daga para tusukin ang mukha ng undead na babae. Tumagos ang daga sa gitna ng mukha nito at umiyak ng tuyong sigaw. Kumikilos ng husto ang katawan nito habang pinipigilan ni Scott ang ulo nito sa lupa. Unti-unti, huminto ang mga galaw. Nang makita ni Scott na tumigil na ang undead, huminga siya ng ginhawa at dahan-daang hinugot ang daga mula sa pisngi nito. Alam ni Dod Ian na tama ang kanyang hinala, kailangan saktan ang ulo ng undead para mapatay ito. Dumating ang ibang scavenger sa lugar at nakita ang madugong tanawin, na ikinagulat at ikinainsulto nila. Lumiko si Scott at tumingin sa dalawang kabataan, at sumigaw sa galit, gusto nyo bang mamatay kaya hindi nyo pa rin siya pinapatay? Kapag bumangon siya, kayo ang unang mamamatay. Pagkatapos ay lumapit siya kay Aaron, huminga ng malalim, at tusok ang daga sa kanyang lalamunan at pinutol ang kanyang ulo. Dumating ang dugo parang fountain. Pale ang dalawang kabataan, nanginginig ang mga binti. Tumingin si Scott sa kanila ng malamig habang nililinis ang daga sa dugo, ito ang batas ng giant wall para mabuhay. Wala na kayong instructor. Mag-adapt o mamatay. Tumingin siya kay Mia na tahimik at napabuntong hininga. Inutusan niya ang ibang scavengers, magpaapoy at sunugin ang mga bangkay. Huwag hayaan ang amoy ng dugo na humantong sa iba sa lugar na ito. Pale na pale ang mga bagong scavenger gaya ni Dod Ian sa nakitang madugong eksena. Isa sa mga babae ay nagulat, gusto ko nang umuwi. Ayoko na sa scavenging. Ayoko ng pera, pagkatapos ay lumingon at tumakbo ng mabilis. Galit na sigaw ni Scott, hulihin siya at ibalik. Dalawang consortium scavengers ang agad na humabol para ibalik siya. Biglang namulat ang mata ng isang scavenger, nanginginig at itinaas ang kamay, itinuturo si Scott sa likuran, boss, bumangon sila.
Lumingon agad ang lahat. Nakita ni Dod Ian ang binata at ang babaeng scavenger na unang kinagat, na nagtatangkang tumayo. Ang ulo ng babae ay nabasag mula sa spine kaya't habang itinaas niya ang ulo, umiikot ito kaliwat kanan. Pero mabilis siyang nakibagay sa bagong kondisyon. Damn! Nagalit si Scott, nagngit-ngit, maghanda kayong lahat, sumunod sa akin. Siya ang unang tumakbo. Si Mia ang unang nakasunod kay Scott at nag-atubiling sumunod ang iba pang consortia scavengers, pero agad silang humabol. Ang ilan sa mga bagong scavenger mula sa grupo ni Dod Ian ay nahulog sa lupa dahil sa takot. Dahil nakita na ni Dod Ian ang kakayahan ni Scott, inakala niyang kaya ni na Scott at Mia na ayusin ang dalawang nagbagong undead. Kumuha siya ng daga at sumulong. Mabilis siyang hinayla pabalik ni na Mason, Sham, at Zack, nagsasawa ka ba? Patayin ko ang iba pang katawan para hindi na sila maging undead, sabi ni Dod Ian. Nagulat ang tatlo pero agad silang sumunod. Tumakbo silang apat sa likuran ng mga consortia scavengers. Narating nila ang mga bangkay ng mabait at malakas na mga kabataan. Tiningnan ni Dod Ian ang patay na katawan sa kanyang paa. Nag-atubili siya sandali, pero pagkatapos ay pinutol ang kanilang leeg. Dahil sa dalawang pagpapala, naging doble ang lakas ni Dod Ian kumpara sa karaniwang tao, kaya madali niyang naputol ang kanilang leeg. Malakas ang pintig ng puso ni Dod Ian. Bagamat alam niyang patay na sila, dala ng kilos ang guilt at takot. Nang inig ang kamay niya sa hawak na daga. Patuloy niyang pinapakalma ang sarili, nang marinig niya ang sigaw mula sa unahan. Nakita niya ang higit sa 100 consortia scavengers, kasama sina Scott at Mia, na may mukha ng takot, tumakbo palayo sa kanila. Nakita ni Dod Ian ang higit sa 100 undead na lumabas mula sa puwang habang tumatakas ang consortia scavengers. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.